mo drawing mo dira. Dira. Oh, what's that? Drawing skirt. Drawing skirt is so very nice. How about you? My nice is here. Where are you going? Asima, where are you going, Asima? Come here, you say hi. Hi, I'm going. Lee? No? Say hi. Hi. Hey. Very good. Hi, guys. What happened to this one? Wait, why is one? Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah. It's not about the money. Hi, guys. Mama Rita sa Balinsidayon, good evening. No, don't. Maulang gabi po dito sa Bulacan. Really? Sa Bulacan is ano? Dito, actually kanina is maulan siya kanina dito. Kanina is maulan siya. But today, it's okay now. Hello po kay Ma'am Ami Peña. Ma'am Ami Peña, hello po. Ma'am Ami Peña, good evening. I miss you too also. Ma'am Rebecca Kakalog po, good evening po. Shout out sa iyo dyan sa Santa Ana, Manila. And of course, sa ating 4 million. Ma'am Lebrionis, oh my God, hello. Yes, sir. Classes suspended po dito. Kanina, kami naman shortened sa work. Parang students lang ang peg. Actually po, sa ano ba, actually today is, di ba meron siyang bagyo? Diba, meron siyang bagyo today and it's considered as super typhoon. Ma'am Janet Bisana Blaklak Lopez, hello po dyan sa iyo. Ma'am Janet Bisana Blaklak Lopez, hello, good evening po. Guys, is it kanang totoo na super typhoon today? Because ang nabalitaan ko is may bagyo sa Friday or now. But I don't know exactly kung super typhoon ba siya or hindi. Hopefully hindi siya super typhoon. Kasi nabalitaan ko is parang super typhoon daw siya. Diba? And nakaka-trauma. Alam nyo ba? Basta may mga binabalita na bagyo, ganito, ganyan, bagyo. Actually, alam nyo is natutruma na ako. Kasi one time is nung sa Odette ba? Nung sa Odette is nakatrauma siya kasi nung sa Odette nandoon kami sa school. Nagtrabaho kami. Online pa yung online. So nagklase kami online.
And then we were advised na parang we are advised to continue sa job namin for as long as hindi siya magpa-power outage. So, yung manager namin is pinagsabihan kami na continue ang work, continue ang pagtuturo namin sa mga students namin for as long as hindi siya magpa-power outage kahit na nagbabagyo or kahit na may bagyo. And then all of a sudden, we are in the middle of our class, naputol siya. As in, naputol talaga siya. Nawala yung kuryente, naputol yung internet, lahat nawala. And then, sa labas is malakas na yung hangin. Malakas na talaga yung hangin. Actually, nung Odette is hindi siya ganun kalakas yung ulan, pero malakas yung hangin. Malakas talaga yung hangin ng Odette. Alam niyo yung tumataas, bumababa. And then kami, yung mga kasamahan ko na nagtuturo or nagtatrabaho is doon kami nagstay sa office. Without knowing na yung sa taas pala, yung sa mga room sa taas is nag-collapse pala siya, is bubagsak siya kasi ang lakas pala ng hangin sa labas. Kasi parang tumataas siya, bumababa, tumataas, bumababa. Hindi namin alam na yung second floor pala ng building namin is nag-collapse na pala siya. And then nandun kami sa baba. And then yung inaano namin, parang sinistayhan namin is nabagsakan na pala siya ng mga debris. Oo. Kaya pala is naobserbahan namin is dripping siya. So wala lang kami. Akala namin na okay lang siya pero bumagsak na pala siya. And then buti na lang is hindi kami nabagsakan. Traumatic talaga siya kasi yung dormitory namin is wasak na wasak talaga siya. Yung bubong ng mga kapitbahay is pupunta doon sa basta grabe talaga ang daming bahay na damage talaga. Kaya every time na yung bagyo ba ngayon, na every time na yung Pag-asa na nagsasabi na parang super typhoon, na-worry talaga ako. Especially sa mga bahay na malapit sa dagat. Especially yung bahay namin sa Katmon, especially yung sa brother ko. Kasi di ba nandun yung sister-in-law ko, nandun si Namian, nandun si parang basta nag-worry ka talaga. Mama Rita sa Bani si Dayon, hello po. Opo. Ma'am Leb, hello po Ma'am Leb. Ma'am Leb, ingat po kayo. Ma'am Olga Kanja, hello. Ma'am Rebecca, thank you so much. Ma'am Marita sa Bani si Dayon, opo, since yesterday kasi super lakas ng ulan dito kaya baha ang ibang lugar. Hanggang kanina malakas ang ulan. Ang lakas ng ulan parang nabubutas ang bubong namin. Umaraw ng bandang tanghali pero umulan ulit hanggang ngayon. That's really nakakaano talaga siya. Like alarming. Alarming talaga siya kasi hindi mo kasi alam yung intensity, yung lakas ng bagyo. And then especially if it's storm surge. Kung storm surge siya is parang nakakabahala talaga siya kung storm surge. Ma'am Maria Bang-asan, hello po, good evening and keep safe. Ma'am Delpha Iborde Palma, good evening. Ma'am Ami Peña Red, hapit na tapuhon magkita diha basta hatagan maayong panglawas og maganda ng ang panahon. Mahadlo ko sa airplane og bad weather. Ma'am Ami Peña, actually airplane is okay. Airplane talaga is okay. Siguro so far naman talaga is safe talaga siya. Especially naman talaga siya is local flight. Kung local flight lang siya is parang feeling ko for me kasi first time kong sumakay ng eroplano nung pumunta ako ng Makati nung nag-meet kami ni Sis Mylene. And then that was my first time na sumakay ako ng eroplano. Actually, I was so kinabahan. Kinabahan talaga ako kasi that was my first time flying.
Pero so far naman is okay siya. Oo. For as long as parang kung local flight lang siya kasi malapit lang kasi siya. Oo, malapit lang siya. So parang okay siya. Basta we have to follow lang talaga kung ano yung protocols. Yun lang talaga, like we need to put our cell phone into airplane mode. Basta follow lang talaga tayo. Yun lang talaga. And then wag tayong tawag nito, wag tayong basta follow lang talaga, okay lang talaga siya. Ma'am Libet Sarmiento, hello po, Ma'am Libet Sarmiento, Ma'am Rebecca, Idol Reggie, hello sa iyo dyan. Basta Ma'am Rebecca, mag-pray lang tayo, Ma'am Rebecca, ha? Ay, sorry po, Ma'am Shirley, Ma'am Shirley Tungol, I'm so sorry po. Sit properly, okay. I'm so sorry po, Ma'am Shirley. Basta mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat talaga kayo, guys. Ma'am Marites Abanin si Dayon, shout out po. Ma'am Maria Bangasan, Ma'am Rebecca Kakalugkog, Ma'am Magdalena Arais, Ma'am Ami Peña, shout out po. Shout out po sa inyong lahat. And then thank you so much for watching. Okay. Diba? Basta mag-ingat kayo, ha. And then sa ating 14 million viewers, hello po sa inyo. Ma'am Fe Pedroso, good evening po. I'm doing fine, Ma'am Fe Pedroso. Thank you so much. Kayo po, kumusta po kayo, Ma'am Fe? Shoutout nga pala kay Ma'am Leslie. Hala! Ma'am Leslie, hello, Ate Leslie. I miss you po. Ingat po kayo palagi. Shoutout nga pala kay Ate Leslie PA. Yeah, PA. Yeah, Ate Leslie, thank you so much for always watching. And basta always remember po na ano lang, everything happens for a reason. Siguro ang lahat ng mga bagay or lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin is parang tinatadhana talaga siya na mangyari. Siguro inaano tayo, parang nire-ready tayo sa kung ano man yung mga bagay-bagay na darating pa. Kasi ika nga, kung kailan ka mahina, dapat doon ka malakas, 'di ba? Parang it's so ironic, or it's so ironic ba na kung kailan ka mahina, dapat doon ka malakas. When we say kung kailan ka mahina, let's say for example, if you are suffering from maybe problems, kung may pinagdadaanan ka, kung may mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin, minsan mabigat na yung pakiramdam, 'di ba? So dapat kung kailan tayo mahina or kung kailan tayo maraming problema, dapat doon tayo magpakatatag in terms sa faith natin. In terms sa faith talaga natin. And for me is hindi ako perfecto, ha. I am not perfect. I can't be perfect. And I will never be perfect. Ang sa akin lang talaga is meron akong ang mga bagay-bagay is hindi ko ito kaya kung ako lang. Hindi
hindi ko kayang pasanin yung mga bagay-bagay na ako lang. And then, kahit gaano pa kapangit yung mga nangyayari, is hinahanap ko talaga yung mga bagay-bagay na maganda. Kasi, kung walang pangit, walang maganda. 'Di ba? And then, kung walang problema, parang hindi natin makikita or hindi natin mahahanap kung ano yung purpose ng buhay natin. Siguro lahat ng mga nangyayari sa buhay natin is dapat siyang mangyari for us to be able to know the real essence of life. Life is very mysterious, but it is worth celebrating. Yun bang, 'di ba? Minsan kasi is natatanong natin, bakit ako pa, 'di ba? Bakit ako? Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ganito kabigat? Actually, meron siyang sagot. Siguro kung hindi mo mahanap ang sagot ngayon, eventually it will come to you. Basta wag ka lang mawalan ng pag-asa. And kung hindi mo man mahanap yung sagot, siguro hindi mo kailangang i-dwell pa, but instead lift up everything sa taas. Kasi ako sa buhay ko, masasabi ko talaga na yung buhay ko is pangit talaga siya. Kasi alam ko na marami akong mga setbacks, marami akong mga siguro mga wrongdoings, ang daming problema. Kahit na nagsumikap ka minsan is hindi nangyayari yung mga bagay-bagay. Ang sa akin lang is isa lang talaga yung palagi ko iniisip na dagdagan pa yung dagdagan pa yung paniniwala ko. Kasi ito na lang talaga yung magandang bagay na nangyayari sa buhay ko. Yung faith ko sa Kanya. I am not perfect. Makasalanan ako. Pero wala na akong ibang matatakbuhan kundi siya lang. Siya lang talaga. Wala na akong ibang matakbuhan kundi siya lang. Siya lang talaga. 'Di ba? Maraming mga tanong na minsan is hindi mo mahanap yung sagot. Pero minsan kasi is hindi mo kailangang sagutin or minsan kasi is hindi mo kailangang makita para maniwala ka. Minsan is hindi mo kailangang makita yung mga bagay-bagay para maniwala ka. 'Di ba? Dapat nandito 'yun. Dapat nandito. Dapat malakas yung paniniwala mo. Ayun dong. Baba. Nag-hi ako. Pag-hi. Nag-earphone ko. Ate Leslie, I'm doing fine. Ma'am Pepe Rosso, hello po. Ma'am Gloria, Christine Susaji, hello. Bye, guys. Ma'am Rebecca, ingat po kayo dyan. Sir Rylan, Galian, hi Regina, saan ka ngayon? Nasa Cebu ka ba? Opo, nasa Cebu po ako, Sir Rylan. Nicole, good evening. Yun talaga, oo, yun talaga. Actually, meron akong, minsan kasi may mga, ako kasi is, meron akong I have a friend na parang hindi naman niya directly sinasabi na parang hindi siya naniniwala kasi he believes in science. Actually, hindi ko siya kine-question kasi I also learn from him. Pero ang sa akin is hindi ko kailangang tanungin or hindi ko kailangang i-dwell yung mga yung mga bagay-bagay na
minsan is, oo, minsan may tanong mo na. Oo nga, di ba? Tang koreji ni hai. Kung nanas yung koreji dari hape. Nana. Satora koreji o koreji ako karbe o. Isa man akang. Nang karbe ako gihata kay duha man ako na blended sa loga. So yun talaga guys, yun lang talaga yung ano ko, yun yung palagi kong dinadasal talaga. Oo, yun talaga. And then ako is hindi ko wala akong karapatan na pagsabihan yung iba na huy mali yan, hindi yan tama. No, wala akong karapatan talaga kasi alam ko sa sarili ko na ako din is makasalanan din ako. Ang sa akin lang is pinapakita ko sa kanila na kahit ganito ako is meron akong mga pinaniniwalaan na kahit hindi sila naniniwala pero buo yung loob ko na ito yung pinaniniwalaan ko. Parang ganun ba? Basta yun talaga. Yun yung palagi ko sasabi sa sarili ko na kahit gaano kapangit yung mundo, yung faith ko sa Panginoon is yun yung magandang nangyari sa buhay ko. Kasi kung wala yun, siguro pariwara na ako ngayon. Kung wala yun, siguro wala ako dito ngayon. Yun yung faith ko sa Panginoon is yun yung nagbigay sa akin ng parang rason na nandito pa ako, na I need to move forward kahit na gaano kahirap, kahit gaano kabigat, kahit gaano kasama. Pero alam ko, eventually, itong mga pagsubok na ito, eventually matatapos ito. And, di ba, dito naman sa mundo is, hindi tayo forever dito. This is just temporary. Everything is temporary. Everything is temporary. For as long as you are living your life, na may purpose talaga. Yun yung ko na parang basta as in hindi ko siya maipaliwanag kasi ang hirap ipaliwanag kasi ito kasi yung pinaniwalaan ko. And then siguro iba yung pinaniwalaan ng iba, and I do respect them. Pero laban lang talaga tayo guys. Wag tayong susuko. Wag tayong susuko talaga. Laban lang na kahit minsan is may mga tanong tayo na minsan ang hirap sagutin. May mga tanong tayo na minsan is hindi natin mahahanap yung sagot. Pero no na hindi yan magtatagal. Because eventually ang panahon ang hahanap ng tamang oras para makuha mo yung sagot sa mga katanungan mo. Basta magtiwala ka lang. Have faith. Dapat mas malakas yung faith natin. Mas malakas yung faith natin kaysa fear natin. Oo. Dapat mas magtumibay pa tayo. Dapat we need to be parang dapat malakas pa yung mas malakas pa yung paniniwala natin kaysa takot natin. Oo. Kasi normal talaga na may takot tayo. Because kung may takot tayo, naniniwala tayo, di ba? And then kung may takot pa tayo is, kung takot tayo is, kailangan natin ng refuge. Kailangan natin ng masandalan. 'Di ba kasi ang tao kasi kung wala nang kinakatakutan is wala na yang pakialam. 'Di ba? Ang tao kung wala nang kinakatakutan or kung wala nang kinakatakutan is hindi na yan
wala na yang paki, 'di ba? Kaya normal na may na may takot tayo. Kasi kung may takot tayo is it means na need natin yung pamilya natin at need natin yung Panginoon. Kasi hindi natin kaya na wala sila or wala yung Panginoon, 'di ba? Kaya kahit na may takot tayo, pero dapat mas malakas yung paniniwala natin kaysa takot natin. And alam ko na wala akong karapatang magsabi na wala akong karapatan na magsabi na ganito, ganyan, na parang malinis ako, no. Hindi. Hindi ako malinis, guys. Hindi ako malinis. Pero, nung napunta kasi ako dito is parang naiba yung buhay ko. Oo. Napunta ako dito naiba yung buhay ko. Naiba yung paniniwala ko. Mas lumawak pa yung perspective ko, at saka mas nagiging kontento ako. And minsan is, 'di ba, we people, 'di ba, tayo mga tao is humahanap tayo ng mga humahanap tayo ng mga sagot sa ating mga tanong na para ma-satisfy yung mga sarili natin. Pero minsan kasi is hindi mo na kailangan gawin yun. Kasi minsan kasi is hindi mo na kailangan. Minsan, 'di ba, na bakit ganito yung pamilya ko? Bakit ganito yung pamumuhay namin? Bakit minsan is hindi ako mahal ng magulang ko? Bakit hindi ako malapit sa mga kapatid ko? Actually, guys, hindi yan tanong. Like, hindi yan dapat i-question. It's not, yang mga bagay-bagay na yan is hindi yan dapat tanong. Dapat is ano yan, parang ano yan ba, is parang part yan sa buhay. Diba? If hindi, kasi kung hindi ka close sa mga kapatid mo, kung hindi ka close sa pamilya mo, dapat meron kang gawin. 'Di ba? Hindi, wag mong questionin yung wag mong tanungin yung capability, yung kakayanan or kakayahan ng isang tao. Bagkus yung sarili mo yung dapat tanungin mo. Kung hindi kayo close sa pamilya mo, gumawa ka ng paraan para magiging close kayo. Huwag kang maghintay na sila yung gagawa ng paraan para sa'yo. 'Di ba? Kasi napansin mo yan. Napansin mo na, hala, hindi kami close sa mga kapatid ko. Bakit kaya hindi kami close? Siguro naghihintay lang din sila na mag-approach ka. Bakit hindi kami close sa papa ko? Bakit hindi kami close sa mama ko? Siguro naghihintay lang sila na lapitan mo. 'Di ba? Dapat wag nating hintayin ang mga bagay-bagay na mangyari. Bagkus gawin natin. 'Di ba? Kung feeling mo hindi kayo close sa pamilya mo, gumawa ka ng paraan para magiging close kayo. Yun. Kasi minsan, guys, is ang hirap magsisi. 'Di ba? Ang hirap magsisi talaga. Na parang may mga regrets ba na bakit hindi ko to ginawa? Sana ginawa ko yun noon. Kung ginawa ko yun noon is sana hindi ganito ang nangyari, 'di ba? Kung wag mong tawag nito ay parang yung pride natin, kasi yung tao kasi is ma-pride kasi tayo. Feeling kasi natin is we are entitled tayo ba na dapat ganito yung gawin nila sa akin, dapat. No, it's not like that. Kung napansin mo na parang merong problema, ang napansin mo yun, ikaw na mismo yung ikaw na mismo yung gagawa ng paraan. 'Di ba? Kasi naisip mo yun, 'di ba? Na
huwag mong hintayin na lumala pa yung sitwasyon. Gumawa ka ng paraan. And then, gawin mo yung mga bagay-bagay na sa tingin mo yung dapat. For as long as hindi siya labag. 'Di ba? Hindi siya labag sa turo or hindi siya labag ng turo ng ating Panginoon. Parang ganun ba? Oo. Gawin mo yung mga bagay-bagay na sa tingin mo tama for as long as hindi ka lumagpas. And then always seek guidance, always pray for guidance, and always pray for parang mas lumakas pa yung paniniwala mo. Kasi yun. Once kasi na buo yung buo yung paniniwala mo, na wala ka ng doubt, kahit ano pang mangyari, like hindi ka natakot. Siguro takot ka konti, pero yung takot mo is hindi siya maglast. Kasi alam mo, may magandang mangyayari after. Parang ganun. Ma'am Nashwin Ilahi, hello po, good evening. Ma'am Cordapia Gabiano, good evening po. Ma'am Rebecca, yes, tama. Ma'am Nashwin, we're talking about life. We're talking about problems. We're talking about challenges sa buhay. Oo, yun. Diba kasi, minsan kasi is, napansin nyo na ang daming suicidal, diba? Ang daming nag-anxiety, diba? And ang daming tinatapos nila yung buhay nila kasi feeling nila is wala na silang rason para mabuhay. Siguro ang kulang ng taga sa kanila is wala silang makausap, and then siguro hindi malapit sa pamilya, di ba? Kaya dapat kung feeling mo na parang may mali, dapat may gawin ka talaga. Wag mong hayaan na yung takot at saka yung pride ang mangigibabaw sa buhay natin. Oo. Prayer is so very powerful. Very, very powerful. Kaya laban lang talaga tayo, guys. Ma'am Mariel Celsa, hello po, good evening. Dapat walang pag-alilangan talaga ka, Nicole. Totoo yan. And then once again, Ma'am Marites Sabanit-Sidayon, good evening po. Ma'am Cordapia Gabiano, Ma'am Marites Chaich, Ma'am Melly Di Macasa Santa Ana, Ma'am Rebecca, shout out, Ma'am Nela Arsteo, Ma'am Nashon Ilahi, and of course, kay Nicole, and of course, kay Ate Lezzie PA. Ate Lezzie PA, basta I love you always. You are always in my heart and in my prayers. Mama Rites, then after that, pray hard kay Lord dahil sa kabila ng mga pagsubok, nakakaraos pa din everyday. Totoo yan. Totoo talaga yan, Mama Rites. Diba? Come to think of it, guys. Actually, miracle, yung himala is nangyayari siya everyday. Siguro, tayo mga tao is, we are too busy focusing on the things sa mundo. Yung yung pangmundong mga bagay-bagay. Siguro yung mga tao is very busy dwelling sa mga bagay-bagay na pangmundo. And then hindi natin nakikita kung ano yung mas nasa unahan pa. Oo.
siguro ang kulang sa tao is yung lawakan pa nila yung pag-iisip nila at saka mas taasan pa yung mga pananaw nila. Kasi every day is a miracle. Every day is miracle. Ang daming nangyayari talaga. Ang daming mga milagro nangyayari every day. So which means, siguro hindi natin napapansin yun kasi maliit lang siya. Pero ang dami talaga. Ang daming mga bagay na nangyayari sa paligid natin pero hindi lang siguro natin napapansin kasi tayo is busy tayong gumagawa ng mga bagay-bagay na pangmundo na at the end of the day dapat natin tanungin sa sarili natin na worth it ba to? Worth it ba to? Walang problema guys, walang problema talaga na magpakapagod ka para kumita, okay lang yun kasi that's part of the process sa buhay ng tao. Kaya nga nagtrabaho tayo para makasurvive, di ba? Pero kailangan mo ding isipin kung para saan yung ginagawa mo. Para kanino yung ginagawa mo. Dapat mo din isipin na para saan ba to? Para sa akin lang ba to? Or para mabigyan ko ng tawag ito kahimayaan yung gumawa sa akin. Hala, Stephen Aguero, hello. Shout out kay Stephen Aguero. Ma'am Jovel Bagayas Bato, hello po. Kasi actually ang dami ko talaga natututunan talaga. And masasabi ko na minsan is wag nating pairalin yung emosyon natin kasi minsan is yung emosyon natin is ito yung nagpapahamak sa atin. Basta dasal. La 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 la. Yeah, shout out kay Stephen Aguero. Ma'am Rebecca, Idol Reggie, pahag ako kay Bibi Lance. Oo, Ma'am Rebecca. Kanicole, totoo Kanicole. Totoo talaga Kanicole. Totoo yan Kanicole. Alam mo ba Kanicole is, yan na lang yung magandang nangyari sa buhay ko. Kaya wag talaga natin pabayaan. Kaya nga sabi ko sa sarili ko is sa dami-daming nangyari sa buhay ko. Ito na lang yung magandang nangyari sa buhay ko talaga. Ito na lang talaga nangyari sa buhay ko. And then feeling ko na kahit na hindi feeling. Alam ko na blessed ako kasi hindi man yung salary ko sa trabaho ko is hindi naman siya ganoon kalaki pero like enough talaga siya. Ang daming blessings na dumating sa buhay sa ano ko. As in ang daming blessings talaga. Like
yun talaga yung palagi kong hinihiling sa Panginoon, at saka yun yung palagi kong dinadasal sa Panginoon na wala akong karapatang humingi sa iyo, kasi ikaw yung nagmamay-ari sa lahat. Tatanggapin ko kung ano yung ibibigay mo sa akin. Yung kalooban mo yung masusunod, hindi yung akin. Yun yung palagi ko talagang inaano. And then, ngayon is, hindi katulad, mafe-feel ko talaga na hindi katulad ng dati na parang mabigat siya ba? Ngayon is hindi talaga. As in, okay siya. Okay talaga siya. Alam ko meron ako mga shortcomings, pero as much as possible is hindi talaga pwedeng ibaliwala. Ma'am Kususan, good evening po. As in, ang dami talaga na masasabi ko ang swerte ko talaga sa buhay ko ngayon. Like, hindi man kami mayaman, kapos man kami sa material na bagay, pero blessed pa din kami kasi okay yung family ko, nakakain kami 3 beses isang araw, kahit na may karamdaman yung ate ko, yung sister ko is okay pa din siya, di ba? Na buo pa din yung pamilya ko, parang ganoon ba? Though hindi na kami kumpleto kasi yung father at saka mother ko is wala na, pero mas nagiging pamilya kami ba? Mas nagiging pamilya kami. Mas nagiging open kami sa isa't isa. Mas lumalakas pa yung relasyon namin as a family. Nagiging open kami. Na-address na namin yung mga bagay-bagay na hindi namin or kung meron man kami mga misunderstandings before is na-address na namin. Parang ganun ba na little by little or slowly by slowly is nagiging okay yung lahat. Na like hindi pilit na mangyari, pero kusa siya nangyari kasi sinusurrender mo lahat sa taas. Kaya laban lang talaga. Ma'am Kususan, hello. Ma'am Priscilla Reyes, hello po. Ma'am Nashua Ilahi, yan lang ang sandata natin para maging successful tayo sa tamang daan at maging strong tayo. Not rich in material things, but rich by the grace of God. Totoo talaga yan, Ma'am Nashwin. Totoo talaga. Ma'am Tess Rodobante, hello. Ma'am Tess Rodobante. Ma'am Tess Rodobante, hello po. Good evening. Ma'am Rebecca, Kadikol, yeah, kahit na pagsubok, huwag talaga tayo bibitaw. Totoo yan, Kanikol. Totoo talaga yan. No matter what happen. Yun nga, di ba, yun nga, Kalikol, dapat mas malakas pa yung paniniwala natin kaysa takot natin, di ba? Normal lang yung matakot kasi tao naman tayo. Hindi tayo makapangyarihan.
Hindi natin hawak yung mga bagay-bagay. Hindi natin hawak yung bukas. Hindi natin hawak yung mga pangyayari. Kaya may kunting takot talaga. May takot talaga. And then, yun yung nagpapaano sa atin. Yun yung or that what's make us human. Oo. Yun yung mga bagay-bagay na masabi natin na tao tayo kasi may takot tayo, di ba? Pero kung alam mo sa sarili mo na may mas na kung alam mo sa sarili mo na mas may makapangyarihan pa sa iyo or may mas mas mataas pa kaysa sa iyo. Oo. Nandun talaga. Kaya laban lang. Ma'am Marlene, hello po Ma'am Marlene. Ma'am Priscilla Reyes, good evening po. Ma'am Marlene, good evening. Kaniko, si Hob nga ang pagsubok na binigay sa kanya. Pero di siya, totoo Kaniko, di ba? Grabe yung pagsubok. Oo. Ang mga pagsubok guys is, ginawa ito para mas magiging matatag pa tayo. Problems, mga pagsuway, mga pagsubok, mga problema. Ginagawa siya para i-test tayo. Or not just a test, pero para ipaalam sa atin. Alam nyo ang problema, mga pagsubok, is this is one way. Isa ito sa mga paraan para i-remind sa atin na hindi natin kaya na tayo lang. Hindi natin kaya na ako lang, na siya lang. It's a reminder for us na para tumawag tayo sa Kanya. Yun yung purpose ng problem at saka pagsubok. Para tumawag tayo sa Kanya. Kasi kung walang problema, come to think of it, kung puro kasaganahan, kung puro happiness, kung puro magaan lang yung buhay, do you think yung tao is tatawag sa Kanya? Hindi. Di ba? Kaya nga yung problema is ginagawa talaga siya para iparemind sa atin na kailangan nating magtumibay at kailangan nating tumawag doon sa taas. Yun. Kahit gaano pa yan kabigat. Kasi eventually lahat naman is may solusyon. Kailangan mo lang talagang magtiwala. Kailangan mo lang talagang isurrender lahat. Yung buong pagkatao mo, yung buong sarili mo, you have to surrender everything sa taas. Ma'am Marlene, it only shows that we are still humans. Totoo, Ma'am Marlene, di ba? Kasi kung walang problema, do you think guys, kung walang problema is, do you think people will be compassionate? Do you think kung wala mga pagsubok, kung walang problema, do you think people learn how to value things? Do you think if wala tayong mga problema or wala tayong mga pagsubok, do you think people learn or know how to value relationship towards other people? Do you think kung walang problema, do you think people will learn how to be kind? Okay? Or compassionate sa iba kung walang problema, di ba? Siguro kung walang mga problema is hindi natin ito matututunan. Ang mga bagay-bagay na ganito. Yung
yung compassion, yung love, yung sacrifice, yung care, di ba? Yung faith, yung paniniwala, yung faith, di ba? So, ano talaga siya? Party talaga siya. Party ta siya. Part siya ng buhay. Kasi sa mga problema naman is, doon tayo tumatatag. Sa mga problema, doon tayo tumatatag. Doon tayo tumatatag kasi mas marami tayong malalaman, mas marami tayong matutunan. And then, later on sa life natin is, eventually, alam na natin kung paano i-handle. Ma'am Nashwin, ang dami pang pagsubok sa buhay, Reg. Lalo dito sa abroad. As in, kung wala akong faith, baka wala na ako. Kasi kapwa Pilipino mag-down sa'yo. Pero sabi nga, God is with you, then who is against you? Totoo talaga, Ma'am Nashwin. Palagi mong isipin, Ma'am Nashwin, na yung mga tao, hindi mo sila kailangan. Like, yung mga tao, yung mga tao na yun is, dapat hindi yun magpa-apekto sa'yo. Kasi, yung mga tao na yun is, hindi nila alam, at wala silang alam. Kaya wag mong isipin, wag mong intindihin, at lalong wag mong ilagay dito at dito kung ano man yung sinasabi nila. Kasi actually, ang tao kasi ginagawa niya yung mga bagay-bagay na yun kasi yun yung mga bagay-bagay na kulang sa kanya. For example, palagi siyang may sinasabi sa iyo, 'di ba? Palagi niyang binabantayan yung mga ano mo. At minsan kung may magandang nangyari sa iyo is parang hindi siya masaya. Kasi yun yung kulang sa kanya. Yun yung kulang sa kanya na hindi niya na-recognize ba na yun yung kulang sa kanya. Kasi kung meron kang ganun sa buhay mo, hindi ka naman mag-waste ng time to tell people na hey, ganito ganyan, hindi, 'di ba? Like wala kang panahon para bantayan yung buhay ng ibang tao. So, yung ginagawa ng iba, yung mga ginagawa nila sa iyo, it means yun yung kulang sa kanila. Yun yung kulang sa kanila na hindi nila matanggap sa sarili nila na yun yung kulang sa kanila. Kaya kailangan natin ng self-recognition. Self-recognition talaga. Kailangan natin tanggapin na may mga bagay-bagay talaga na kailangan nating i-recognize ba para ma-address natin. Kaya nga minsan yung iba is nagiging pariwara, minsan is nagiging nervous breakdown kasi hindi kasi nila matanggap sa sarili nila na ganun yung mga bagay. Kasi in denial kasi sila. Kasi the more kasi na in denial ka, the more na hindi mo alam kung ano yung totoo
at kung ano yung hindi totoo. Like, we have to live our life kung ano yung realidad. And then, wag mong isipin na sinasabi ng mga tao na, huy, ganito ka, huy, ganito ka, huy, ganyan ka, huy. No, wag mong isipin na ganun ka. Kasi, wala kang problema. Ang may problema is sila, hindi ikaw. Diba? Kasi, let's say for example, ako, kung alam ko sa sarili ko na kontento ako sa sarili ko, bakit pa ako maghanap or why would I waste my time? Diba? Why would I waste my time looking or maybe binabantayan ko yung ibang tao? Diba? Kung kontento na ako sa sarili ko, magiging masaya ako. Mag-focus ako sa sarili ko. Hindi ko na kailangang tingnan pa kung ano yung mga kulang or weakness ng ibang tao. Kasi ako naman sa sarili ko is alam ko may pagkukulang din ako. Hindi ako perfecto. Diba? Instead of bantayan mo yung ibang tao, why not sa sarili mo? Gawin mo yun sa sarili mo. Na mag-ano ka, tanungin mo yung sarili mo na ano kaya yung pagkukulang ko? Ano yung wala sa akin? Ano yung meron sa akin? Ano yung dapat kong baguhin? Ano yung dapat kong tanggalin? Diba? So, instead of bantayan mo yung ibang tao, yung kapwa mo, why not yung sarili mo yung anuhin mo? Make yourself better, di ba? Gawin mo yung sa sarili mo. Mag-ano ka? Self-reflection. Na, bitaw no, dati is ganito ako. And then, alam ko hindi ito maganda. So, kailangan ko siguro baguhin ang mga ganitong bagay-bagay. Di ba? Na, instead na ikumpara natin yung sarili natin sa iba, why not magiging, why not making ourselves better? So, never compare yourself to others. And then, wag mong bantayan yung buhay ng iba. Bagkus, bantayan mo yung buhay mo, sariling buhay mo. Kaya, Ma'am Nashwin, just ignore mo yung mga tao na may sinasabi sa'yo. Kasi yung tao talaga, may masasabi talaga. People, they have something to say talaga. May masasabi talaga yung mga tao, pero hindi yun yung sinasabi na is hindi yung tungkol sa'yo, bagkus tungkol yun sa kanila na hindi nila matanggap na ganun sila. Kaya focus tayo sa sarili natin. Mag-improve tayo. We have to learn from our previous mistakes. Let's learn from our pasts, our experiences, para magiging mabuting tao tayo, di ba? Wag yung puro tayo yung hindi maganda ba, yung mga tao sa paligid natin, yung mga neighbors natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kapitbahay natin, instead na binabantayan natin yung hindi maganda sa kanila, yung sarili natin yung baguhin natin. Oo. We have to make things, or we have to do something to make ourselves better. And then, huwag kalimutan talaga mag-pray. Totoo, Ma'am Evelyn, be humble talaga. Ma'am Nashwin, yes, Reg, thanks God na survive ako lahat ng still on praying, maging strong more. Totoo, Ma'am Nashwin. Ma'am Kususan, babay po. Basta Ma'am Nashwin ha, like if you need someone to talk, or kung kung may mga
Kung gusto mong may kausap, just message me, okay? Ma'am Gina nasa silog po. Ala, parang late na, no? Oo. Guys, mag-end na muna tayo ng live, guys, ha? And then let us continue sa ating mga chika bukas. Once again, Ma'am Nathal Dinyo Evolodi, hello po, shout out. Ma'am Marliza, Ma'am Nashwin, Ma'am Nella, Ma'am Rebecca, Ma'am Gina, Ma'am Melly, shout out po sa inyo. And guys, mag-end na muna tayo, guys, ha? And basta, ingat kayo palagi, and then I love you all. Ha?